mga aswang ay bigla na lamang siyang nabigo na naging dahilan para magbago ang tingin ng mga tao sa kanya. At dahil doon, ay mas pinili na lamang ni Lucio na umalis at ipagkatiwala kay Julius ang kaligtasan ng kanilang lugar. Ngunit makalipas ang 10 taon, bumalik si Lucio sa kanilang baryo bilang isang palaboy na walang nakakakilala. Ngunit sa pagbabalik niya ay nalaman niya na ang lalaking kanyang sinanay bilang hahalili sa kanya ay naging gahaman sa pera. Magagawa pa kayang bawiin ni Lucio ang tiwala ng mga tao o tuluyan na siyang lalamunin ng kanyang nakaraan na kinakatakutan niyang harapin? Ngunit bago ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Julius, maganda ka. Mamayang gabi, sasalakay ang mga aswang. Sigurado ako na isang malaki ang pagsalakay ang mangyayari. Kaya hindi tayo dapat maging kampante. Pero, Kuya Lucio, natatakot po kasi ako eh. Sa tingin ko po kasi, ay hindi pa ako handa. Bakit ka naman nag-iisip ng ganyan? Natatakot ka bang mamatay? Tandaan mo ito, Julius. Kung mamamatay tayo, habang pinagtatanggol ang mga tao, ay wala dapat tayong ikatakot. Dahil mamamatay tayo bilang isang bayani. Hindi naman po sa takot ako mamatay. Dahil alam ko po, na doon naman talaga tayo pupuntan lahat. Pero ang ikinakatakot ko po, ay baka hindi po sapat ang aking kakayahan para protektahan ng mga tao laban sa mga aswang. Baka mabigo ko lamang sila, lalo na't sa ating dalawa sila umaasa para sa kanilang kaligtasan mamayang gabi. Bakit, Julius? Pinagdududahan mo ba ang mga itinuro ko sa iyo sa pakikipaglaban at paggamit ng anting-anting? Ilang taon na kitang sinasanay, Julius. At maniwala ka, kapag sinabi kong handa ka na at kaya mo nang makipaglaban sa mga aswang, ay kaya mo na. Nang sandaling yon, ay nasa labas si Lucio ng bahay niya habang abala sa